Makakausap po natin at kaugnay po ng ating inaasahang ika-4 na sona po ng Pangulong Bongbong Marcos. Chairperson ng Department of Political Science, University of Santo Tomas, past President po ng Philippine Political Science Association. Ako, papasalamat tayo na pagbigyan tayo ngayong napakaagang Lunes na ito ni Sir Dr. Professor Dennis Coronacion. Sir Dennis, kumusta ka na? Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Orly. Magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Alam ko napakaaga pa, pero mas alam sa ganitong mga pagkakataon, talaga marami tayong inaasa, marami tayong ini-expect, lalo na sona na naman. Sir Dennis, ano ang sa tingin nyo magiging saysay at ano ang magiging dating at aabangan sa sona po ng Pangulo ngayong pong araw na ito? Pero importante po itong sona na ito. Alam naman natin na nangangalahati na sa kanyang termino ang ating Pangulo. Mm-hmm. So nais natin malaman kung ano pang pinabalak ng ating Pangulo para sa bansa natin. Meron ba siya mga ipagpapatuloy na mga programa o may mga imamumukahi ba siya ng mga batas na makasagot sa mga problema natin ngayon. So inaasahan po natin na dahil nung galing tayo sa bagyo, so I think medyo mawawala yung yung magarbong sona dahil ng mga nakaraan na parang may red carpet pa sa balita ko, tatanggalin daw yon. At tingin ko po ito ay pag-uulat, simpleng pag-uulat lamang ng Pangulo nitong kanyang mga achievements niya, at saka yung kung ano ba ang status ng ilan sa mga naipasad na mga batas at saka sinasagawang programa ng kanyang pamahalaan. Mm-hmm. Okay, unahin ko lang. Lagi pa rin siyempre ando doon yung dalawa sa mahalagang punto, mahalagang bagay na inaabangan natin mga kababayan. Yung sweldo, kasabay niya siyempre sa sweldo, yung katiyakan na meron tayo sa sapat ng trabaho. At ang pangalawa, yung food security. Mukhang dito mga nakalipas na araw, doon talaga binobomba. Doon lagi nababati ko sa pamahalaan tungkol po dyan. Kasi tama ko kayo dyan, ito yung ilan sa mga areas na kung saan parang nag-struggle o naghirap na i-address ng ating ng kasalukuyang administrasyon. Yung pong mga may kinalaman sa ekonomiya. Well, maganda naman yung kung titingnan yung government figures, yung mga economic figures natin, maganda yung yung ating mga numero. Kaya nga lang, ang tanong dyan, bakit parang hindi nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan? So doon nung nagkakaproblema, kagaya ng sabi nyo, mayroong demand o mayroong clamor na pataasin sana yung daily wage. Mm-hmm. At saka gawing pantay na yung wages ng mga nasa probinsya at saka nasa Metro Manila. Mayroon din yung ganung demand ang ating mga manggagawa. Kaya kasi ganyan, kasi parang lumiliit yung halaga ng kanilang sweldo lalo pataas. Hindi makontrol ng ating pamahalaan yung pagtaas ng mga pangangailangan at bilihin ng mga tao, tulad ng bigas, yung fuel, yung gasolina, at kung ano pa po, So yung kumbaga man ang dapat pagtuunan sana ng ating Pangulo sa kalahati ng kanyang nalalabing termino ay yung mga bagay na may kinalaman sa sikmura at sa ekonomiya. Binanggit nyo ay patungkol generally is about economy. Mukhang hindi ko lang mawari kung maaring humantong ba sa punto na may manawagan na mukhang mga economic advisor ang dapat na i-reshuffle. may nakikita pa kayong ganun na maaring patunguhan para talaga matukunan itong problema natin lalo sa food security, Sir Dennis? Well, we were expecting that po nung inanunsyo ng Malacanang na magkakaroon ng balasahan sa kabinete, Pero parang sila yung unang nailigtas kasi siguro malaki ang tiwala sa kanyang economic team, yung ating Pangulo. Pero sabihin na natin na maayos yung mga polisiya pagdating sa ating ekonomiya. Pero ang tanong bakit ba hindi nararamdaman ng karamihan? So ano kaya ang problema? O maaaring tumaas ang malapit na natin ma-meet yung GDP target natin. Tapos consistent naman na mataas yung yung remittances ng mga OFWs kahit halimbawa mayroong naramdaman na kaguluhan itong mga nakaraang buwan doon sa Middle East.
So yun, so ang tanong doon, bakit ba hindi kung kumikita o yumayaman ng ating bansa, bakit hindi nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan? Minsan napag-usapan natin, Sir Dennis, okay lang siguro na walang maaring pagtaas ng sweldo basta ang mga pangunahing bilihin abot kaya. Hindi naman tayo magrereklamo siguro na gawing 1,200 per day. Basta yung kayang bilhin ng ating pera, yung mga pangunahing mga bilihin, mukhang yun ang pagkakaalala ko tinugunan eh. Kaya nga binabaan yung tariff, yung sinisingil na buwis sa imported na bigas. Kaya lang, may pagbabago man na dapat na maramdaman, ang tagal bago natin ma-experience. Speaking of nararamdaman ng taong bayan, Sir Dennis. Oo, matagal nga. Kasi siyempre, pag ang isang polisiya ay ginawa o ay pinasa, okay, may bagong programa ating administrasyon, hindi naman agad-agad mararamdaman yan. Ano? It would take time bago maramdaman ng mga tao mula sa pag-implement ito. Yan ang problema ngayon na kinakarap ng ating administrasyon. Kumbaga man, with 3 years remaining, parang it seems na parang it's running out of time. Kailangan na ng mga tao gaya nga nasabi nyo, okay lang, pwede naman natin tanggapin na hindi tumaas ang ating mga sahod, pero basta hindi rin tataas sa mga bilihin. Okay, ini-expect, yung corruption siguro, mamaya natin pwede pa ng pansin yan bago mag alas 4 na SONA. Isa rin siguro sa ini-expect, inaasahan yung paninindigan pa rin patungkol sa West Philippine Sea. Speaking of defense, dito ba masasabi natin kahit paano may accomplishment tayo ang Pilipinas, Sir Dennis? Opo, in fairness naman po sa kasalukuyan administration, meron din naman mga areas na nag-excel sila o may achievement sila. At kasama na nga ho dyan yung national security at saka yung national defense. Siguro ang tinutukoy po natin to in particular yung paano hinandle ng ating Pangulo itong problema sa West Philippine Sea. At saka po yung mga usual na kumbaga nagpapatuloy yung yung kapayapaan sa Mindanao. So ang problema na lang in terms of internal security nga pong yung communist insurgency. Isingit ko lang, issue ng korupsyon. Ano naging performance ng administration tungkol dyan? Naku, masama ako. Sa akin palagay ko masama kasi kasi ito na lamang ito na lamang kasalukuyang national budget natin na 6 trillion pesos. Ang balibalita ngayon ang lumalabas sa balita parang noong nag-meeting itong tawag dito itong yung pinagsamang representatives ng Senate at saka House. Parang hindi maganda yung naging negosasyon. So ilang billion, I think more than 100 billion pesos ay napunta sa mga insertions, doon sa national budget natin. Kaya maugong na naman ang pangalan ni Senate President Escudero ngayon. Hindi siya yung nababalitan, dumalaw daw sa House. Ayan nga. Ang malimit kasing problema, lalo na yung mga closed door, magbabay ka, gagawin na raw bukas yan. Pero sapat ba yun kung sakali mang may live coverage ng bicameral conference committee? Well, hindi po sapat yan kasi hindi natin malalaman ang backdoor negotiations. Hindi natin kung ano mga pinagbubulungan nila dyan, kung ano mga deals na dyan. Pero tingin ko, pwede na rin yan. Kumbaga man, it's a good step. It's a welcome development. Alright. Sir Dennis, mahaba pa naman tong araw na to. Okay na bang kami tumawag ulit? Siguro later, bago ang SONA, dahil yung usapin sa decision ng Supreme Court sa impeachment, hindi ko na may tatanong dahil kapag bitin tayo sa oras. Okay ba? Tatawag ulit kami, Sir Dennis. Mahaba pa naman tong araw na ito Sige po. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po sa inyo. Mga kapuso, alam ko bitin ho kayo kay Dr. Dennis Coronacion, Professor, Chairperson, Department of Public o Political Science, University of Santo Tomas.